Magandang araw po sa inyong lahat. Time check sa amin dito ngayon is 9:30 PM. So, ingat po tayong lahat. Pasalamatan ko muna yung mga bago kong subscriber at saka yung mga datihan din na mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel. At pakiusap ulit, nang lilimos ulit ako ng subscriber. Kung i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Yun po yung sabi ko, nang lilimos po ako. So, bungaran ko muna itong pagkasabi na malungkot ang aking nakitang balita kanina dahil doon sa interim release ni ex-president Duterte na hindi pinagbigyan ni ang ICC. So malungkot kasi alam naman natin ang kanyang edad na talaga, may kaedara na. So siguro hindi pa siguro talaga tamang oras na makalaya. May timing siguro kung si God na ho ang nakakaalam lahat nito. Kung ano talaga ang kanyang kapalaran. Sabi ko nga, nakakalungkot. Mayroong nalulungkot, mayroong natutuwa. Alam naman natin na yung mga tuwang-tuwa sila sa nangyari. Yung iba nga dyan nagsasalita na doon na daw mabubulok, doon na daw ikahon. So ako, kahit pa si Bongbong Marcos halimbawa mangyari sa kanyang ganyan, hindi rin ko magsalita ng ganun. Kasi sa edad ba, na bilang respeto na lang din ba, na bilang bilang magulang, so ganun. So ito, ang ito yung bigyan ko ng reaction ngayon, itong nangyari ng rally ng Iglesia ni Cristo na grabe itong mga sinasabi ni Ka Edwil Zabala na tagus-buto talaga ang kanyang mga sinasabi doon. At pusong bato na talaga ang panggobyernong ito kung hindi nila maintindihan kasi Tagalog ang pagkasabi. Doon ako bilib sa Iglesia ni Cristo, hindi sila gumagamit ng salitang English para talaga maintindihan sa lahat. Tagalog ang kanilang mga sinasabi doon. Although ito lang yung ito yung napanood ko talaga. Although lahat yung mga nagsasalita doon sa Iglesia ni Cristo, sa totoo lang hindi ko napanood pa lahat yan Kasi nung time na yun may trabaho ako. So ito na inano ko na. Sabi ko sino nga pala ang nagsalita nito. So ito muna yung nakikita ko si Ka Edwil Zabala. So ang ganda ng kanyang ang kanyang mensahe sa panggobyernong ito. Sabi ko nga, bato na lang talaga ang puso kapag hindi talaga nakakaintindi sa sinabi nitong INC na panawagan ba na transparency, accountability, bakit yung pag-imbestiga. Ito muna. Ito yung sinasabi niya. Dito po, tawagin na natin ang kapatid na Edwil Zabala. Palakpakan po natin. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang nagawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilantad ang katiwalian,
tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yon? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag?
Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video nung mga ilang buwan ng binabaha. Napansin po ninyo yung sinabi nung isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na daknan. Sabay-sabay po, sabihin natin, makonsyensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Naintindihan kaya sa gobyernong ito yung mga hinanaing ng mga tao na to? Sa grupo na to, naintindihan kaya nila na hanggang ngayon pakiramdam ko deadma pa din ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Sa pakiramdam ko, hindi nila ginawang priority yun. Nakikiramdam, kung lahat tayo nakikiramdam dito, wala hindi mababaw talaga ang tawag nito, mababaw ang kanilang aksyon. Lalo na yun sa pinaparinggan ng piniparinggan na naman talaga yun eh. Kung intindihin natin yung mga sinasabi nila na mayroong tao na imbis na nagsiwalat, yun pa yung dinidiin. Ang sakit, di ba? Ikaw pa yung nagsasalita ng katotohanan at ikaw pa yung nadidiin. Gaya ng nangyari ngayon sa Iglesia ni Cristo. Sila yung vocal sa nangyari ngayon at sila pa yung hindi pinakikinggan. Ako hindi ako namintang dito sa kung anumang mga religion. Hindi ko nagbibintang diyan. Ang Iglesia ni Cristo talaga nakikita ko dito na totoo na nanawagan sila dito. Bakit itong Katoliko tahimik sila? Kasi ang pakiramdam ko, ang Katoliko, hindi ho solid yan na suportado ang ganitong sitwasyon ngayon. Mayroon kasing iba dyan. Kikita naman natin kung ano ang mga pare dyan. So, ibig sabihin, na ano rin sila sa... alam naman natin ngayon kung ano ang pinapaikot sa mga ahinsya ngayon sa gobyerno. Involve lahat pera eh. Ako di ko sinasabi na lahat ng mga Katoliko involved ho dyan sa mga ganon. Kasi mayroon namang ibang mga pari talaga na ayaw sa ngayon itong sitwasyon na ngayon, kagaya nitong ginawa ng Iglesia ni Cristo. So,
kung i-focus lang, kung titingnan lang maayos nitong panggobyerno na to ngayon, ang dami nilang natutunan dito sa sinabi ng Iglesia ni Cristo. O nakikinig ba sila o hindi? Ano ba talaga ang kanilang pinakikinggan ngayon? Yung nakakabuti sa karamihan o yung nakakasira dito sa karamihan ngayon? Yan lang yung gusto kong malaman kasi ang bagal ng aksyon eh. Di ba nila naintindihan nga yun? Yung mga sinasabi na yun ni Ka Edwil Zabala. Ang linaw-linaw. Ang linaw ng adhikain nitong grupo na tong INC sa kanilang gusto talaga na itong katiwalian ngayon kung sino ba talaga ang dapat managot. Although mayroon pa akong gustong nito susundan ko pa to patungkol ho ito. Gusto ko palang titinan kung sino yung ibang nagsalita doon at reaksyonan ko rin ito. Ito muna yung nakita kasi si Ka Edwil Zabala. Dapat pakinggan ng gobyerno itong Iglesia ni Cristo. Kasi alam ko naman nung time na yun sa rally, sa haba ng oras noon, ang dami nagsasalita noon. So lahat ba yung nagsasalita na yun, ni isa sa kanila hindi pinakikinggan sa ating gobyerno ngayon? Manhid na ba talaga ang gobyernong Bongbong Marcos? Sino bang dapat ang ating singilin ngayon sa nangyari? Siya, kasi siya ang leader Siya ang presidente. At dito sa mga Katoliko ngayon, nakikita nyo ba na sobra silang bukal ngayon dito sa korupsyon? Wala masyado. Piling-pili lang yung mga pari na nandyan ngayon. Pati mga obispo, piling-pili lang yan na na sila, frustrated na ngayon. Di kagaya ba dito sa INC na solid, napakasolid ang kanilang suporta sa isa't isa. Hindi nila pwede na itago ang sitwasyon ngayon. Talaga naglabas sila. Ibig sabihin sila, ayaw nila yung ganitong sistema. Kaya lang, sa gobyerno natin ngayon, hindi pinakikinggan Ilang beses nang ginawa itong INC na ganito na naglabas sila sa kalye. Pangalawa na, Nung una, itong impeachment, sinuportaan ho yun ng INC. Ang ganda ng pagkasuporta nila. Milyon ho yung lumabas nung time na yun. Pero tinuloy pa rin ang impeachment. Ayaw nga nilang magkagulo-gulo. Ito na, nagkagulo nga na naman ngayon. Accountability, yan ang sabi ng gobyerno. Pero hindi pa rin nakikita kung sino talaga ang may pwede madiin dito. Sana pakinggan ng panggobyernong ito itong panawagan ng INC. Kasi itong susunod na rally, hindi ko naman to talaga na accountability ang kanilang gusto Gusto talaga nila may bababa sa pwesto. Bongbong Marcos, Sara Duterte daw ang bababa. Ano pa naman to gamitin natin itong salitang tanga ba naman talaga itong gumagawa ng rally na to. Sino bang pinaka-leader ngayon? So ito na, dapat huwag magbingi-bingian ang gobyerno natin ngayon. Huwag magbingi-bingian, huwag magbulag-bulagan. Hindi na pwede ito ngayon kasi kayo mismo nasa gobyerno, butana, bungol pa. Pangbihirang buhay to.